Sa umagang ito, hallelujah. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Tayo magsitayo mga kapatid. Jesus, my Lord, Hallelujah! for the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. no longer I, but Christ living in me. Yes, Lord, hallelujah. Serving you for all eternity. My eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Yes, Lord, hallelujah. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Minsan pa, my Jesus, my Lord, hallelujah. Awitin natin. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. Yes, my eyes hit you, hallelujah. Set on you in Pastor this Joe. race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin sandali. Diyos na dakila, luwalhatiin ka sa oras na ito. Ikaw lamang ang aming kinikilalang Panginoon na aming susundan sa aming buhay. Purihin ka sa iyong mga gawa na aming naranasan sa aming mga tahanan, sa aming mga karanasan sa mga araw na lumipas, Panginoon. Ikaw ay aming niluluwalhati. Tunay na ikaw ang manggagamot, ikaw ang kalakasan ng aming mga buhay, ng aming mga katawan. Ikaw ang restorer ng lahat ng mga bagay na nasisira at sinisira ng kaaway. And we pray, O Lord, na sa umagang ito patuloy na ikaw ay aming maitaas habang kami papasok sa pangangaral ng iyong salita. Mangusap ka at magturo at mag-impart ng mga salita na mag-establish pa sa aming lalo sa pananampalatayang ito. Make us overcomers, Lord, para sa iyong kapurihan at sa iyong kadakilaan lamang ang lahat ng ito ay aming dalangin. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let us all be seated, mga kapatid. Bago ako mangaral ay nais kong magbigay ng ilang update sa inyo, mga kapatid. Una, gusto kong kumustahin kayo. Na-miss ko kayo noong nakarang Sunday. At akala ko nga ngayong Sunday na to ay mawawala din ako dahil kung nagkataon, 3 Sunday tayo hindi magkikita. Dahil next Sunday ay alis na naman ako para sa fellowship sa Kabadbaran.
ay sa CDO. So, salamat sa Diyos na nagkaroon ng hindi naging mahirap para i-adjust yung schedule ngayon dahil ang pagkamatay ni Pastor Lito ay malaking bahagi o malaking bagay sa aking buhay at sa hindi lang sa ministry sa Mindanao kundi sa mga manggagawa na totoong nalungkot sa pagpanaw ni Pastor Lito. Si Pastor Lito ay namatay dahil sa cardiac arrest. Para lang sa inyong kaalaman, nangyari yun Sunday ng hapon. Pero yun ay pangalawa na yata o pangatlong cardiac arrest dahil yung una, ayon sa kwento ni Brother Ujing, ay nangyari, I think, a month before. At nasugod siya sa hospital. At siya ay walang malay at dineclare ng doktor na brain dead na nga. Pero dahil nag-pray sila at patuloy na humingi sa Panginoon ng biyaya na makarecover si Pastor Lito, ay nakarecover nung tinanggal yung tubo sa bibig at inilipat sa leeg. Nagkamalay siya at although nahihirapang magsalita ay nakikita niya yung mga relatives niya. Pero yung huli ay, yun na nga, nagkaroon ulit ng cardiac arrest at hindi na nakarecover. So, salamat sa Diyos na nag-extend na kanyang buhay sa ministry at ang kanyang lamay ay well attended. Nakita niyo naman siguro sa mga videos, maraming pastors ang nandun para makibalikat at makiramay. Nilibing siya 3 hours by travel malayo sa Kabadbaran sa kanyang hometown sa Claver, Surigao del Norte. At si Pastor Amand ay nandun din. Bumiyahe siya all the way para makiramay. At I think siya ay nasa Kabadbaran pa siya ngayon. Bukas pa ng gabi ang kanyang flight pauwi ng Sydney, Australia. Si Brother Albert ay nakita rin namin. So sa mga nakakilala sa inyo kay Brother Albert ay malungkot siya. Nung siya ay in-approach namin ay iyak na iyak. Hindi kay Pastor Lito kundi sa sarili niya dahil sa mga sitwasyong nangyari. Sabi ko na lang sa kanya na sana bumalik ka sa Panginoon at piliin mo ang tama sa buhay mo upang hindi naman masayang yung mga sinimula ng Panginoon. Si Brother Albert, bagamat siya ay taga-Kabadbaran, ay isa siya sa mga naging song leader sa ating church. Way back 2004 yata, 5, 6, ganon, bago siya nag-asawa. So siya sa mga song leader ng ating gawain. Siya ang nagpauso ng Don Moen sa church. Kasi bago siya nag-song leader, ang mga awitan natin noon ay halos puro hymnal lang. At nung si Brother Albert ay na-encourage at binigyan ko ng opportunity na makapaglingkod sa Panginoon ay na-introduce sa atin ng mga Don Moen at kung ano-ano pa at mga modern song natin ngayon. So, salamat sa Diyos sa mga bagay na kanyang pinahintulot nangyari. At naniniwala ko na ang pagpanaw ni Pastor Lito ay hindi naman katapusan ng gawa ng Panginoon, communication at fellowship. At if anything mga kapatid ay naniniwala ko na mas lalong magkakaroon ng malaking role sa ministry sa area ng Kabadbaran at sa Northern Mindanao. Magkakaroon ng malaking role ang mga manggagawa dito sa ating lugar sa Metro Manila, sa Luzon. So isama nyo kami sa prayers dahil kapag ang Diyos ay kumuha ng isang manggagawa, it is a new thing, mga kapatid. Ibig sabihin, may isang panahon na natatapos at may panibagong panahon na gumagawa ang Diyos. At yun ay kailangan din mapaghandaan. Wala pa silang bagong pastor, hindi naman napag-usapan at I don't think na yan ay gusto nilang i-address in the coming weeks. So ipag-pray lang natin sila na maging maayos ang transition
at hindi ito maging malaking problema sa iglesia sa Kabadbaran. Okay? At i-update ko rin kayo sa Bicol dahil ang gawain sa Bicol, 2 days fellowship yon. May mga bagong tao sa gawain ni Brother Gerson. Pero unfortunately, sa lugar ng Suwaigot ay walang development in the past few months and maybe years na. So, sabi ko sa kanila, kinausap ko rin si Brother Edsel at si Brother Randy at nakita ko na sa nakalipas na mga taon na sila ay binigyan ko ng opportunity na ma-discover nila ang calling ng Panginoon sa buhay nila ay wala naman talaga. In other words, wala silang burden para talaga humawak ng gawain, pero sila ay willing na tumulong, mangaral, at i-maintain ang gawain. Pero para mga siwa talaga, ay nakita ko na wala yun sa kanila. So far, hindi naman yun mali na bagay, mga kapatid. It is about discovering kung ano ang ating gifts and calling. At kahit naman sa Bulacan ay nasubukan natin si Brother May doon, and after 2 or 3 years ay lumitaw rin naman talaga na wala siyang calling para mag-pastor doon. So, ito isang bagay na kailangan natin ipag-pray sa lugar ng Suwaigot dahil ang mga manggagawa ay ang mga aktibo doon ay 2 family na lang. Pamilya ni Brother Edsel, mag-asawa at mag-asawa rin ni Brother Ivan. Yung kanilang mga magulang, lumilitaw na lang yon kapag dumarating si Brother Raul. Kasi namimiss nila si Brother Raul. Pag may bisitang manggagawa, saka lang yun sumusulpot sa gawain at nagjo-join. So sabi ko, maaaring hanggang doon na lang talaga ang kaya nilang gawin. Pero kailangan nating mag-pray kung ano ang susunod na direksyon ng ministry sa lugar na yon. Ang totoo niyan ay hindi ko naman sinasabing nawala, kundi parang itinabi ko ang aking burden sa mission work sa Bicol dahil sa kailangan ko rin namang tutukan kayo dito at i-prioritize ang ating local church. Pero kung kailangan, at siguro ang ibang mga workers natin ay magtutulong-tulong kami para balik-balikan muli yung ating gawain sa lugar nila. At siguro magbuo ulit tayo ng mission teams para magsalitan para suportahan ulit ang gawain sa lugar na yon. Sa lugar naman ng Labo ay wala pa ring linaw kung ano ang mangyayari. So let's pray na gumawa pa rin ang Panginoon. At sabi ko kay Brother Randy, lumuwas ka lang na Maynila. Doon ka magtrabaho, tumulong ka sa amin. Sila Ivan din, inoferan din siya. Sa amin ka na lang tumira. Sabi ko, may lupa si pastor dito. Tayuan mo ng bahay. Sa Libmanan, ino-offeran din siya. Brother, dito ka na lang sa amin. Tumulong ka sa ministry. So, basically, sa Labo ay family lang ng aking nanay. Kapatid ni nanay. At tiyuhin ko rin nandun. Pamilya ni Brother Randy. Pamilya nung anak, isa pang kapatid ni Brother Randy. Family rin. At yun. So, pero masaya naman sila at tuloy-tuloy lang sa gawain. Hindi naman nila namimiss ang Sunday hanggat kaya ni Brother Randy ay nangangaral naman siya. But so far, there is no progress na gusto natin at hinihingi natin sa Panginoon na mangyari. So we need to pray for these things. Ako umasa na kayo ay kasama ko sa mga burden na ito, mga kapatid. Amen ba? Okay, magtulong-tulungan tayo. Una, sa pananalangin. Pangalawa, kung tayo ay mag-revive ng mission teams, I pray na may mga volunteers tayo na willing bumiyahe para umalalay. So, i-activate ulit natin pati yung ating mga sasakyan at yung ating mga pondo na itinatabi
i-ready na ninyo ulit para sa mga biyahe na ito. So ang Diyos ay mabuti pa rin naman. May isa pang lugar na nag-participate sa fellowship sa Bicol. Ang family ng kapatid ni Brother Gerson sa bayan ng Lupi. May 2 na-baptize na doon. Ang isa ay kapatid niya. So, all in all, ay merong 4 na lugar na masasabi ko pa rin naman na mataba para sa mission work. Pero kung paano natin ma-explore at kung paano natin madala ang salita ng Diyos sa mga tao, yun yung bagay na ating idalangin sa Panginoon na mabuti. And of course, huwag natin kalimutan dito rin sa ating lugar. Huwag rin kayong masiyahan na tayo-tayo na lang. Kailangan nating kumilos, kailangan natin dalhin ang salita ng Diyos. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kaniyang banal na Espiritu. Sabi ni Jesus, you will receive power when the Holy Spirit has come, and you will be my witnesses. So, the best thing that we can do, mga kapatid, para sa Kingdom of God ay mag-witness para kay Jesus Christ. Mag-witness tayo. Magdala tayo ng salita ng Diyos sa maliit na paraan sa mga tao na ating na-encounter at hayaan natin ang Diyos ay gumawa sa kanilang mga buhay. So, purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga gawa. Okay? Praise God. So now, tayo ay dumako sa pangangaral. Nais kong dalhin kayo sa Book of Acts, chapter 13. Acts chapter 13. Basahin lang natin, medyo mahaba ito. Verse 26 hanggang 34. Brothers, sons of Abraham's family, and those among you who hear God, to us the message of this salvation has been sent. For those who live in Jerusalem and the rulers, recognizing neither him, speaking of Jesus Christ, nor the declaration of the prophets, which are read every Sabbath, fulfilled this by condemning him. And though they found no grounds for putting him to death, they asked Pilate that he be executed. And when they had carried out everything that was written concerning him, they took him down from the cross and laid him in a tomb. But God raised him from the dead. And for many days, he appeared to those who came up with him from Galilee to Jerusalem, the very ones who are now his witnesses to the people. And we preach to you the good news of the promise made to the fathers, that God has fulfilled this promise to those of us who are descendants, by raising Jesus, as it is also written in the 2nd Psalm, you are my son, today I have fathered you. As for the fact that he raised him from the dead, never again to return to decay, he has spoken in this way, I will give you the holy and faithful mercies of David. Ang natin magsabing amen. Praise the Lord. Well, ang aking paksa sa umagang ito ay 2 facets of the promised son. 2 facets of the promised son. Facets means aspect or mukha, bahagi. 2 mukha o 2 bahagi ng pangakong anak. We understand na may mga covenants na pinagtibay ang Diyos sa Old Testament. 4 at least, at ang panglima ay ang New Covenant kay Jesus Christ. Now, sa 4 na tipan na pinagtibay ng Diyos sa lumang tipan, 2 of these ay naglalaman ng pangakong anak. So sa 4 na tipan na in-establish ng Diyos sa Old Testament,
Dalawa ay naglalaman ng pangako na anak. Of course, alam natin na ang Diyos nakipagtipan kay Abraham. At ang Diyos ay nangako ng anak kay Abraham. It was part of the covenant. The other one, na hindi natin masyadong nakukonsider, ay ang Davidic covenant, in which ang Diyos din ay nangako kay Haring David na siya ay magkakaanak na uupo sa trono sa Israel. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay nagkaroon ng physical fulfillment in the person of Isaac. At si Isaac ay in-identify as a promise you can go back to Genesis 17 at makikita niyo doon na si Abraham ay kontento na kay Ishmael sapagkat naipanganak na si Ishmael, hindi siya anak kay Sarah kundi kay Hagar. So, sabi niya, mabuhay nawa si Ishmael sa harapan ng Panginoon. In other words, tingnan nawa ng Diyos si Ishmael, lingapin ng Diyos. At tuparin ng Diyos ang pangako niya kay Abraham sa pamagitan ni Ishmael. Pero mabilis ang sagot ng Diyos, hindi si Ishmael ang iyong magiging tagapagmana. Sabi ng Diyos, ang iyong asawang si Sarah ay magdadalang tao at mag-aanak ng isang anak na lalaki, manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin ang kanyang pangalang Isaac. So Isaac was a promised son. Okay? Sa Davidic covenant, there is another promised son. At ang promised son na ito ay si Solomon. At ito'y makikita natin sa 1 Chronicles chapter 22, sa mga huling araw ni Haring David, kausap niya si Solomon sa chapter na ito. At sabi sa verse 7, David said to Solomon, "My son, I had intended to build a house for the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me saying, you have shed much blood and have waged great wars. You shall not build a house to my name, because you have shed so much blood on the earth before me." So that was the reason na nirefuse ng Diyos at hindi worthy si King David to build a house for God. "Behold, a son will be born to you, who shall be a man of rest, and I will give him rest from all his enemies on every side, for his name will be Solomon. And I will give peace and quiet to Israel in his days. He shall build a house for my name, and he shall be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever." So, ito ang pangalawang promised son. And it's very interesting, mga kapatid, na bagamat hindi natin masyadong napapansin, especially ang teksto na Acts 13, subalit dito sa Acts 13 actually ay in-expound ito ni Pablo. Ang Acts 13 ay sermon ni Pablo yan sa Antioquia. Ano ba yung lugar na Antioquia na yon? Pisidia, hindi ako nagkakamali. So ito ay during their first missionary work. At nangaral siya sa Antioquia na yon at in-expound niya rito ang Panginoong Hesus sa pandinig ng mga Hudyo, sapagkat ito nangyari sa sinagoga. At ang sermon, actually, kung gusto niyo makita, ito ay nagsimula sa verse 16 hanggang verse 41. So hindi naman natin kailangan basahin ng buo, but you can read that in your homes para makita niyo ang background. Ang verse 17 hanggang 25, it covers the history of Israel. Kinover niya ang history ng Israel from Abraham to the coming of Jesus, to his crucifixion and then resurrection.
Okay? At ang verse 26 hanggang 41 ay explanation niya. Because this is a sermon, so in-expound niya. In-interpret niya ang kasulatan, ang mga hula, at in-explain niya na ang fulfillment nito ay si Jesus Christ. Si Jesus ang ipinangako kay Abraham at kay David. So, yun ang nasa history niya, sa background niya dito sa verse 17 hanggang 25. Binanggit niya si Abraham, tumawid siya hanggang kay Haring David, at hanggang sa dumating siya kay Jesus Christ. And si Jesus Christ ang fulfillment ng pangako ng Diyos kay Abraham at ng pangako ng Diyos kay Haring David. Kaya at tinawag niya ito na good news. I think we have a very beautiful definition ng good news dito sa Acts 13. If I will read, basahin ko lang ulit yung verse. Where is that verse? At dito sa 32 and 33. And we preach to you the good news of the promise made to the fathers, that God has fulfilled this promise to those who are descendants by raising Jesus. So, Paul describes the good news as the promise that is fulfilled. Ang mabuting balita ay ang pangako ng Diyos na Kanyang tinupad. So, Jesus Christ is not just His life, death, and resurrection is not just a history, no, an event in history. It was a promise that was fulfilled. A promise that was fulfilled. Paano na-fulfill? By raising Jesus. So, ang climax ng fulfillment ay ang resurrection ni Jesus Christ. As it is also written, ang sabi rito, in Psalm chapter 2, "You are my son, today I have fathered you." So, kung maalala ninyo, ang Psalm chapter 2 ay in-expound natin sa Davidic Covenant. Ayan ay bahagi ng ang content ng Psalm chapter 2 ay may kinalaman sa ascension ng hari sa panahon ng kanyang coronation. And at the time of the coronation of a king na uupo sa trono ni David, that king or that son, sapagkat anak yun ni David, is adopted by God, becomes a son of God. Kaya ang sabi rito, "You are my son, today I have fathered you." In reference sa today ay yung araw ng coronation. At ang coronation na yun ng hari ay ikinonect ni Pablo dito sa araw ng pagkabuhay na muli ni Kristo. So doon niya dinala ang hula na yon sa panahon o sa event ng resurrection ni Jesus Christ. That was the adoption. Yun ang event ng adoption because kapag si Jesus Christ ay ma-resurrect, He was going to fulfill another facet of the promised Son. Ang dalawang mukha na ito ay nasa katauhan ni Isaac at ni Solomon. So, sa sermon ni Pablo ay kanyang in-expound ang dalawang bagay na ito. Jesus Christ is a promise fulfilled, a promise given to Abraham and to David that has been fulfilled. So Jesus is the manifestation, Jesus is the fulfillment, the realization of the promises both to Abraham and to King David. Siya ang fulfillment. Siya yung embodiment ngayon ng promise na yun. So when Jesus rose from the dead, He is fulfilling two prophecies. He is both Isaac and Solomon. Right? Intindihan natin. He was fulfilling two prophecies.
He is fulfilling the prophecy in the person of Isaac and then in the person of Solomon. So, ano ngayon ang kinalaman nito sa ating pananampalataya? Of course, when we talk about Isaac, marami na tayong alam at marami na tayong naintindihan because marami yung beses namang nababanggit ang bagay na yan. But when it comes to Solomon, I would say na hindi pa natin masyadong na bigyan ng diin ang mga bagay na ang mga scripture na nagre-relate kay Solomon at kay Jesus Christ. So maybe sa umagang ito ay mabigyan natin ng diin. So, both Isaac and Solomon were promised sons. Pangakong anak. That is why si Ishmael, hindi pwedeng matupad sa kanya. Hindi pwedeng ibigay ng Diyos ang blessing niya kay Ishmael, sapagkat si Ishmael ay bunga ng laman. Ang kanyang paglitaw ay bunga ng laman. Samantalang si Isaac ay bago sabihin natin, bago tinabihan ni Abraham si Sarah, Isaac was already identified. So yan ang bagay na napakahalaga, mga kapatid. Para sa akin, ito ay merong malaking bagay sa buhay ni Abraham to have a son na hindi pa ipinagbubuntis, ay na-identify na. And so was Solomon. So ang kanilang similarities, bigyan ko lang sa din ng counting description pa. Si Isaac at si Ishmael ay may similarities at mayroong distinctions or mayroong differences. Sa similarity, pareho silang pangako na anak, pareho silang ipinanganak sa ilalim ng tipan. Ang kanilang kapanganakan ay fulfillment of a covenant. Connected sa covenant. If God did not make a covenant, hindi sila lilitaw. Hindi sila magiging tao. Because the very reason that they came into existence ay sapagkat sila ay ipinangako ng Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, kung gaano kaganda yan? Because tayo rin naman ay mga anak ng Diyos. At bago tayo lumitaw sa lupa na ito as sinners, identified na tayo ng Diyos sa kanyang kaisipan. Kung hindi tayo nakilala ng Diyos sa kanyang kaisipan sa pasimula, dalawang bagay ang pwede mangyari. We would not exist. That's the first thing. Second, if we ever existed, tayo ay mabubuhay lang kagaya ng sanglibutan. Living the good life sa mundo, enjoying money, enjoying power, popularity, enjoying the pleasures of this world without a future, without a hope. At alam niyo ba, marami mga tao na bubuhay sa lupa na nasa ganyan lang ng kalagayan. Sabihin natin, para nakakaawa naman. Yes, nakakaawa yun. Kaya kung makilala mo ang sarili mo na ikaw ay bahagi sa plano ng Diyos, huwag mong sayangin. Huwag mong itapon yan para lang sa kalayawan ng mundo. It is a gift. It is a favor from God. To be born into this world na bago ka pa lumitaw, God has already a plan for your life. The same is true with Solomon. Bago siya lumitaw, bago siya ipinaglihi, siya ipinangako na ng Diyos. Now, pagdating naman sa differences ay ganito, no? Si Isaac ay ipinanganak sa pasimula ng kumbaga, in connection sa promise ng Diyos, sa tipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang sangbahayan, si Isaac ay nasa pasimula ng lahat. Siya ay nasa pasimula ng lahat ng mga bagay na gagawin ng Diyos sa
kay Abraham at sa kanyang family. At ang isa sa mga salita ng Diyos ay nagsabing, bibigyan kita ng anak at sa pamagitan ng iyong binhi, ikaw ay magiging pagpapala sa mga bansa. Nations will be blessed in your seed. So si Isaac ay nasa pasimula ng lahat ng gagawin ng Diyos according to His covenant with Abraham. Si Solomon naman, siya ay nasa dulo. Siya ay nasa dulo in the sense na remember, ang Davidic covenant is a covenant with God's covenant with David and to his family. Tandaan natin yan, no? So ito ay nandun lang sa family. Sa household ni Haring David. Si Solomon naman, nang siya'y lumitaw, siya ay lumitaw sa kahuli-hulihan ng pagbibuild ng Diyos sa covenant niya kay Haring David, sa pagbibuild sa bahay ng Diyos. Paano natin yan titingnan? Well, si Isaac ay promised seed, siya ang unang anak, tinawag siyang only begotten son, although si Ismael ay pinanganak na nauna, pero si Isaac ay na-identify as Abraham's firstborn, and therefore, tagapagmana niya. Nagkaroon pa siya ng ibang anak, pero yun ay pinaalis na. Binigyan ng regalo, at kay Isaac ibinigay niya ang lahat. You can read that in Genesis, I think 25, 26, no? Mabasa niya. Now, when it comes to Solomon, si Solomon ay bunso. Sa 1 Chronicles 3, gusto ko lang basahin sandali, ay ito ang account, verse 1 hanggang 9, account ng mga anak ni Haring David. Ito ay may tatlong sets. Ang unang set ay verse 1 hanggang verse 3. Anim na anak na lalaki, puro lalaki, na ipinanganak sa magkakaibang nanay. Sabi rito, the firstborn was Amnon by Ahinoam, the Jezreelite. The second was Daniel by Abigail, the Carmelitess. The third was Absalom, the son of Maacah, the daughter of Talmai, king of Geshur. The fourth was Adonijah, the son of Haggith. The fifth was Shephatiah by Abital. The sixth was Ithream by his wife Eglah. 6 were born to him in Hebron, and he reigned there for 7 years and 6 months. So sa loob na siya ay hari in Hebron for the first 7 years, doon ipinanganak yung 6 na anak na yon. And then ang sabi sa verse, and in Jerusalem he reigned for 33 years. These were the children born to him in Jerusalem, Shemaiah, Shobab, Nathan, and Solomon, 4 by Bathsheba, that's Bathsheba, the daughter of Amiel. Okay, diretso ko lang muna. And Ibar, Elishama, Eliphelet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada, and Eliphelet, 9. All of these were the sons of David besides the sons of the concubines, and Tamar was their sister. Si Tamar ay kapatid ni, sino kapatid niya? Absalom? Kapatid ni Absalom. So pareho sila ng nanay. So there are 3 sets of children, 6, and then 4, and then 9. Now, ang 4 sons ni David, nagkaroon siya ng 4 sons kay Bathsheba, at ang pinakabunso ay si Solomon. Now, bagamat si Bathsheba, o ang mga anak ni David kay Bathsheba ay nasa gitna ng listahan, it appears, no, as far as I understand, it appears na ang pag-aasawa niya kay Bathsheba was the last. Ito ay nasa huli, at kung ating titingnan ng account ng 2 Samuel, well, balikan nyo lang yan, ay inasawa niya si Bathsheba sa panahon ng kanyang katandaan na. It was already old. At isa pa, si Bathsheba ang naging love of his life.
Kaya hanggang sa dulo ng buhay ni Haring David, ang kasama niya ay si Bathsheba. Now, dito sa 4 na anak, ang panganay ay si Shimea, ang una ay si Shimea, probably ito yung namatay na bata. Or posible rin naman na hindi na yun na nabigyan ng pangalan at afterwards ay ipinanganak ang sumunod na mga anak ni David kay Bathsheba. Pag binasa kasi natin ang 2 Samuel, para bang, basahin natin ang 2 Samuel 22. Tama ba yun? 2 Samuel 22 verse, 2 Samuel 12, yan. Verse 24 hanggang 25. So dito sa event dito, mapapansin natin na ang verse 24 at 25 ay para bang immediately following doon sa pagkamatay nung bata na bunga ng kasalanan. At tandaan natin na si Solomon ay hindi na bunga ng kasalanan. Ang bunga ng kasalanan dito ay yung namatay dahil during that time, nung nabuntis si Bathsheba, ay may asawa pa siya. Siya ay asawa ni Uriah. So after that, ang sabi ng verse 24, then David comforted his wife to Bathsheba and went into her and slept with her, and she gave birth to a son, and he named him Solomon. And now the Lord loved him, and sent word through Nathan the prophet, and he named him Jedidiah for the Lord's sake. So, naging very special kay David ang kapanganakan ni Solomon. Again, dito, para bang siya ay kasunod doon sa namatay na bata. Pero sa account ng 1 Chronicles 3, meron pang ibang batang sumunod at pinakabunso si Solomon. I would say na si Solomon ay lumitaw sa bahay ni David sa huling bahagi ng kanyang buhay. That's what we understand. Isa pang bagay nating mapapansin ay ganito, no? Ang kapanganakan ni Isaac ay, pwede nating sabihin na siya ay lumitaw sa panahon na si Abraham ay lumalakad faithfully sa Diyos. Ang bahay ni Abraham ay nasa maayos na kalagayan when Isaac was born. But when Solomon was born, iba ang istorya. Sapagkat bago ipinanganak si Solomon, here's what happened. Nakipagtipan ng Diyos kay David, dahil nga sabi ni David, I want to build a house for God. And then dumating ang salita ng Diyos, you will not build a house for me. Madugo ang iyong kamay. But I will build you a house. So dito in-establish ang Davidic covenant. Sabi ng Diyos, I will establish your house at ang luluklok sa trono after you, when you are dead, ang papalit sa iyo ay mga anak mo. Lahat ng luluklok sa trono ay mga descendants ni Haring David. So that is how God built David's household. Pinagtibay niya ito. In other words, for as long as Israel exists, there will be a king na nakaluklok sa trono, and that king is a seed of David. Descendant yan ni Haring David. So what happened? In-establish ng Diyos sa kanyang tipan, at tinanggap ni David at siya ay nagpasalamat. Meron pa nga siyang awit. And he was very humbled. At so na-establish yun. But, after na ito ay mangyari, yung covenant, ang kasunod na istorya, si David ay nahulog sa kasalanan. Pagkatapos lang ng tipan ng Diyos ay pagtibayin, ang kasunod na istorya, nahulog siya sa kasalanan. Kay Bathsheba na. So you see, nahulog siya sa kasalanan,
Kaiba ito sa buhay ni Abraham. When God confirmed the covenant, sa Abraham ay lumakad sa pananampalataya hanggang sa lumitaw si Isaac. Samantalang si Solomon ay lumitaw sa panahon na ang bahay ni David ay magulo. Masayang-masaya pa ang family, masayang-masaya pa si Haring David sa tipan ng Diyos, and then dumating agad ang atake ng kaaway. Sa panahon ang mga hari daw ay dapat nasa battlefield, si Haring David ay nagre-relax sa kanyang palasyo at bigla siyang sumilip sa bintana. He saw a woman na naliligo at nagkaroon siya ng pagnanasa sa babaeng iyon, kinuha at pinatawag at sinipingan, at yun ang naging resulta. Nagkaroon sila ng illicit relationship hanggang sa nabuntis si Bathsheba. So, ano nangyari? Pinagtakpan ni David ang kanyang kasalanan, ipinapatay si Uriah. Pero hindi yun nakatago sa mata ng Diyos. Hindi yun na-tolerate, hindi yun pinabayaan ng Diyos. God exposed him for his lie at ang judgment ay sa bibig niya mismo lumabas. And yet, for all these things, God could have killed David. God should have killed David because he was worthy of it. But instead, nung siya ay magpakumbaba right there at siya ay umiyak sa Diyos at sabi niya, I have sinned against God. Ipanalangin mo ako na ako'y patawarin ng Diyos at ang propeta ay mabilis na sumagot. Ngayon din, pinatawad ka ng Diyos. So how could God override the judgment? It is not because God, hindi dahil tinotolerate ng Diyos ang kasalanan ni Haring David. There will be a time na ang kasalanan na yon ay babayaran. And I tell you, the punishment for that sin was carried to the cross in the body of our Lord Jesus Christ. But because he pleaded for mercy at sapagkat ang Diyos ay may tipan na sa kanya, God forgave him of this sin. Pero ang consequence ay ang bata ay nagkasakit hanggang sa ito ay namatay. At alam niyo ba ang sabi ng Panginoon? Dahil sa ginawa mong ito, binigyang daan mong kaaway na i-reproach ang iyong kingdom. I-reproach ang pangalan ng Panginoon. At ang ginawa mong lihim ay gagawin sa iyo ng iyong mga kaaway sa ibabaw ng iyong bubungan. At alam niyo ba ito'y nangyari? Mismong anak ni David, si Absalom, ay sinipingan ang concubines ng kanyang ama. At ito ay hindi niya ginawa sa kwarto, ito ay ginawa niya sa paningin ng mga Israelites sa ibabaw ng bubong. Yun ay pagpapakita ni Absalom na siya ay nag-usurp ng authority, na siya ay gustong mangibabaw sa kapangyarihan ng kanyang ama as king. I think I have explained that to you before. So after that, sunod-sunod ang mga problema ni David. Nagpapatayan ng mga anak, sinisipingan ng mga concubines niya, palit-palit. In fact, ilang beses nagkaroon ng kudeta. Si Aminadab, I think, nagkudeta, or isang anak niya, and then si Absalom nagkudeta. Ang mga generals niya ay nag-aaway-aaway. That's the consequence of sin. Kaya sabi ng Biblia, it's a fearful thing to fall into the hands of God. Nakakakilabot ang mahulog sa kasalanan, sa kamay ng Diyos dahil sa ating mga pagkakasala. Tandaan natin, vengeance belongs to God. At hindi papayag ang Diyos na madumihan ang kanyang pangalan. Kaya kapag tayo ay sinasaway, maging repentant agad. Do not reason out. Repent. Humble yourselves before God sapagkat mayaman sa biyaya at awa ang Diyos. Bagamat ang kasalanan may consequence, but God is able na ito ay gawing less painful para sa iyong sangbahayan at para sa iyo. Ilagay mo ang iyong sarili sa kamay ng Diyos. Hallelujah! So what happened? Naging magulo ang bahay,
naging magulo ang mga anak niya, nag-aaway-away. So, lumipas ang mga panahon, pinanganak yung iba pang anak niya kay Bathsheba. And then, nung panahon na gusto niyang i-rebuild ang bahay ng Diyos, hindi niya kayang i-rebuild. Magulo ang kanyang sangbahayan. Pero ang Diyos ay nagbigay ng pangako. I will give you a son, and his name will be Solomon. At sa kaniyang panahon, siya ang luluklok kapalit mo sa trono, at sa kaniyang panahon, I will give peace to my people. Hallelujah! So ang paglitaw ni Solomon ay napakahalaga. Siya ay, kung paanong si Isaac ay pasimula ng pagdaloy ng blessing ng Diyos sa sangbahayan ni Abraham, si Solomon naman ay lumitaw para i-bring together ang nasirang bahay ni David. Naintindihan natin? Upang para bang i-unite ang sangbahayan. Ayusin ang bahay ni David. God has a promise at ngayon nasisira ng kaaway and God promised a son para ayusin ang bahay ni David. Ito ay i-establish upang ang mga pangako pa ng Diyos ay matupad. So Solomon came at the end sa buhay ni Haring David upang ang pangako ng Diyos na establish ang bahay ni David ay hindi mabaliwala. So yan ang dalawang mukha ng pangakong anak. One is the beginning of blessings. The beginning of outpouring of God's goodness. The beginning of multiplication. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will multiply your seed. When your seed is born, I will multiply that seed. Gaano karami? Kasing dami ng bituin sa langit at kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. What a promise! Na merong ganitong salita ang Diyos na binitawan. At bagamat hindi ito na nag-materialize sa panahon, sa lifetime ni Abraham, ang sabi ng Hebrews 11, nakita niya ito sa malayo. And because it was promised by God, in-embrace niya ang promise. At nakontento siyang stranger sa ibaba ng lupa, sa Kanaan. Okay na siyang stranger sapagkat nakita na niya ang fulfillment ng mga pangako ng Diyos sa pamagitan ni Isaac. Yan ang isa sa napakagandang larawan ni Jesus, na siya ang ating Isaac. The beginning of God's blessing sa ating buhay. The fulfillment of God's promises. At ang lahat na kay Kristo ay tagapagmana ng Diyos sa mga pangako na ibinigay niya kay Abraham. And it is through Isaac that sons and daughters of God, Jesus as Isaac, it is through him that sons and daughters of God are born into the kingdom of God. Glory to God. The second facet, the second aspect of the promised son is, ito ay fulfillment hindi sa pasimula ng mga ng pagganap ng Diyos na kanyang pangako, but towards the end, God in His foreknowledge nakita ng Diyos na sa kabila na ang pangako ng Diyos through Jesus Christ ay magdadaloy sa mga mananampalataya, trials will come, the enemy will attack, and will try to destroy God's family. Pero hindi pumayag ang Diyos na masira ang kanyang sangbahayan. He gave us another promise, son. At ang promise na ito, siya ang magsisecure ng bahay ng Diyos na ang nasisira ay kanyang aayusin, na nagkakalat ay kanyang iipunin, at ang nagulo ay kanyang bibigyan ng kapayapaan. And that is why Jesus as Solomon brings peace to the household of God. Glory to Jesus. Hallelujah. It is so true na marami tayong nararanasan, although naging Kristiyano na tayo for the past few years, but along this life, troubles came at nagugulo ang ating pagbuhay, at ang ating paglilingkod ay tinitreten ng kaaway ng mga attack niya. Anong kailangan natin? Kailangan nating i-secure ang ating buhay sa pangakong anak.
Yung anak na magre-restore sa atin, kailangan nating kilalanin ang anak ng Diyos na Hari at Panginoon sa ating mga buhay so that He can restore us and bring us together. Glory to God. Hallelujah. Isn't that wonderful, mga kapatid? No wonder si Jesus ay tinawag na ano? Anong sabi niya? I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Sa pasimula ng inyong pananampalataya, I was there. Sa dulo ng inyong pananampalataya, I will be there. Hindi ibang Panginoon, hindi ibang Hari. The same promised Son ay naroon sa dulo ng ating buhay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. So Jesus fulfills both. Kaya nga sabi ng Galatians 3 verse 8, the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles in relation sa Abrahamic covenant by faith. Anong sabi ng kasulatan? The scripture preached the gospel beforehand to Abraham, saying, all the nations will be blessed in you. Sa iyo, pagpapalain ng mga bansa. And then, laktaw mo sa verse 16, the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds, as one would be referring to many, but rather as in referring to one, and to your seed. That is Christ. All right? So, we need Christ para ang mga promises ng Diyos ay magsimulang maganap sa ating mga buhay. Una, siya mismo ay pangako at siya ay pasimula ng lahat ng mga blessings ng Diyos na inihanda niya para sa ating buhay. Without Christ, walang pagpapala ng langit na darating sa ating mga buhay. We can be rich on earth, we can be successful sa lupa, well-educated sa karunungan ng tao, but that is not the blessing na tinutukoy ng Biblia. Ang blessing na ito is to be a part of the family of God. Ang sangbahayan ng Diyos sa langit at sa lupa. So ano nangyari? Pagdating sa Galatians 4, sabi dito, verse 4, when the fullness of the time came, God sent His Son. Hallelujah. Born of a woman, born under the law, so that He might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons and daughters. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer slave to the world, slave to sin, but a son of God. And if a son, then an heir through God. Tagapagmana, ang anak. That's why, di ba, pinag-aralan natin sa Bible, bagamat tayo ay men and women, this is not racism, mga kapatid, or gender, whatever. But there is a reason kung bakit ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos is identified as sons of God. Because Paul, especially Paul, sa kanyang mga epistles, binigyan niya ng isang terminology. Ang lahat ng mga lalaki at babaeng mananampalataya, we are all sons of God. Why sons? Sapagkat ang kausap niya yung mga Gentiles under Roman Empire. At sa Roman culture, ang mga anak na babae ay walang inheritance, unfortunately. Pero sa Diyos, ang lahat ng anak ng Diyos, whether man or woman, ay may inheritance. At to prove his point, ay ginamit niya ang terminology sa Roman culture, sons of God. If you are a son of God, you are heir of God. That is a very wonderful truth, mga kapatid. I thank God for His promise. So you see? So that is the word of God. You are no longer a slave, but a son. Kailan ito nangyari? When the fullness of the time came, God sent the promise. He sent the promise, and the promise, sinampalatayan na natin, we have been adopted as sons of God.
Tumanggap tayo ng Holy Spirit and now we cry out, Abba, Father. Ilaktaw natin sa verse 28. And you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise. Tayo rin pala, katulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Anong ibig sabihin na anak sa pangako? Bago ka lumitaw, ipinangako ka ng Diyos. Kanino? Kay Abraham. Sa paanong paraan? Nang ituro ng Diyos sa mga bituin, mga Abraham, ganyan karami ang iyong mga anak. Nang ituro ng Diyos ang mga buhangin sa dagat, ganyan karami ang iyong mga anak. Kayo ay isa sa mga buhangin, isa sa mga bituin na itinuro ng Diyos. You were promised to Abraham. At paano kayo lilitaw? Kailangan dumating ang promised son upang mag-manifest ang sons and daughters of God na anak sa pangako. Do you believe it, brothers and sisters? Kung ikaw ay anak sa pangako, ibig sabihin, entitled ka sa mga pangako. Hallelujah! Nang ikaw ay pinangako, may kasama itong provision sa buhay mo. Kaya hindi ka dapat mawala ng pag-asa. Hindi ka dapat tumalikod sa pananampalataya. Tayuan mo ang pagiging anak sa pangako and claim your promises, your blessings by faith. Glory to God. Ano ang kailangan mo sa buhay na ito? Pastor, kailangan ko ng trabaho. Humingi ka ng higit pa. Kailangan mo ng tagumpay. Ang kailangan natin ay kalakasan ng Diyos upang maging mananagumpay sa ibabaw ng lupa. Upang dumaig sa mga gawa ng kaaway. May pera o wala, you will be overcomers. Maginhawa o maliit ang ating mga kabuhayan sa lupa. Ang nais ng Diyos, ang kaniyang mga anak ay mga overcomers sa sanglibutan. Aanin natin ang magandang bahay, mararangyang gamit kapag magulo naman ang ating buhay Kristiyano. Di ba yan yung nakasulat na sa Book of Proverbs? Maigi pa ang barong-barong na may kapayapaan kaysa palasyo na may kaguluhan. Tingnan yung mundo. Binabantayan nila, inaalagaan nila ang kanilang, shall we say, image. Di ba? Tinatago nila ang kaguluhan sa bahay, tinatago nila ang mga walang kaayusan sa bahay. Paano ito? Paano ito itinatago? Sa pamagitan ng mga karangyaan. I-finance nilang lahat ng bagay na magmumukhang maganda ang sitwasyon. Pero sa loob, magulo, sira, divided, broken relationships. Wala nang pag-ibig, wala nang pagmamahalan. So sabi ng mga tao, ang ganda ng inyong sitwasyon. But sa loob, they are struggling. Hanggang sa isang araw, it's like a bubble na sumasabog. At so mga kapatid, let's not miss God's blessings to us. It's not money, but it will include money. It is not all these material things, but for sure, it will include those material things. But first of all, is-secure nyo ang inyong buhay sa Diyos. Kay Kristo. Ang kaligtasan, ang katubusan, ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah! Na hindi man tayo masagana, but I will tell you, at the right moment of need, God's provision will be there. Hallelujah, hallelujah. Na para bang wini-withdraw mo na lang sa ATM. Hindi mo hawak ang lahat. Pero ito'y nasa kamay ng Diyos and you can ask of God every time you have a need. Then you can continue serving God. Hindi ba mas maganda yun? Kaysa hawakan mo ng bulto ang lahat ng prayer. Lord, ibigay mo na nga sa akin. Sabi ng isang nabasa kong meme, Panginoon, naniniwala naman ako na pinangakuan mo ko ako'y pagpapalain. Pero pwede ba mag-advance? Gusto niyo mag-advance na 1,000,000. It comes at the right time. We are children of promise. It means two things. Ikaw ay pinangako kay Abraham at ang lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay para sa iyo. That's what it means. Amen?
Diyan lang, pwede na tayong umuwing masaya. Oh my God. Aalagaan ko, Panginoon, ang salita na yan. That simple verse is full of truth. Hallelujah. So, and then, Solomon, nang siya'y niluwal, it was to bring comfort. David comforted his wife Bathsheba. Maybe, pagkalipas ng iba pang mga anak, si Bathsheba ay hindi niya taglay ang lahat ng, hindi siya fully settled na siya ay napatawad na ng Diyos. Nandun pa rin ang stigma ng pagkakasala. And maybe ang mga relatives ay mababa ang tingin sa kanya. No wonder. At hindi yan nakakapagtaka. It happens kapag bagamat ang nagkasala ay nagkaroon na, nag-confess na, at nagsisikap na mag-ayos, but the stigma, sometimes it remains. Lalo na sa mga hindi spiritual, it remains. Kung kaya't, it seems na until Solomon was born, si Bathsheba ay hindi nako-comfort sa kaniyang kalagayan. Malaya na siya, inasawa siya ng hari, at mahal siya ng hari, pero hindi siya nako-comfort sa bagay na yun. Hanggang sa ang Diyos ay nangako ng isang anak. Although ito ipinangako kay David, I will give you a son who will build my house, and I will call him Solomon. At si Solomon ay may dalang kapayapaan, may dalawang katiwasayan, may dalang katahimikan when he is born, or when he accedes to the throne. He will give peace and quiet to my people. Kaya sa kahuli-hulihan, sapagkat mahal ni David ang kanyang asawang si Bathsheba, kanyang inaliw at siya ay nagbuntis, at ipinanganak ang bata at tinawag na Solomon. From the very name, Shelomo. Shelomo means peace. Shalom. Tinawag din siyang Yedidiah. Alam niyo ba ang salitang Yedidiah? It means beloved of God. At ang salitang, it's two word, no? Yedid. Or, it's Yedid at Yah, or Yedide, and then the next one is Yah. Yah is Yahweh, beloved of the Lord. Ang Yedid ay connected sa pangalan ni David. Because David also means beloved. So when Solomon was born, siya ang expression ng pag-ibig ng Diyos sa isang makasalanang katulad ni David. Now remember, nang si David ay pinahira ng langis, ang sabi ng Biblia, nasumpungan ng Diyos, I have found myself a man after my own heart. A man that is very close to me. A man who will do all my will. At yan ay statement ng Diyos, and yet si Haring David ay nahulog sa kasalanan sa mga panahong lumipas. Pero sa kabila na siya nahulog sa kasalanan, ang Diyos ay hindi nagbago sa kanyang statement. David is a man after my own heart. At hindi na kailangan sabihin ng Panginoon, although magkakasala siya, but he will remain a man. But it was proven nang siya'y nahulog sa mga kasalanan at inani ang consequence, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawala sa kanya, at sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, binigyan siya ng isang anak at tinawag muli sa parehong damdamin ng Diyos, beloved of the Lord. Hallelujah! Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng John 3:16? God loved the world in this way. He gave us His Son. He gave us His only begotten Son. Sa ganito inibig ng Diyos ang sanglibutan, ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak.
That's our Lord Jesus Christ. Diba? Ibinigay niya. So Jesus was the expression of God's love. As much as Isaac was an expression of God's faithfulness, Solomon was the expression of God's unconditional love, unfailing love sa kanyang tipan, sa mga taong katipan niya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago. And to prove the point, He gave us Jesus Christ. Hallelujah! At kapag si Jesus ay nag-accede sa trono sa Jerusalem, God will give peace to the world and quiet to the nations. And how the whole world is longing for that time. Naghahanap sila ng leader na magbibigay ng kapayapaan. They look to Russia, they look to China, they look to every places. There is only one place where you can find the peace giver. And that is Jesus Christ na naghihintay hanggang sa lahat ng kanyang mga kaaway ay maging tapakan ng kanyang paa. Amen? Siya ang magbibigay ng kapayapaan sa sanglibutan. And let me read Hebrews chapter 2. Dito natin makikita how Jesus fulfills the picture of Solomon as a promised son that will bring together God's family. Verse 9, but we do see him who was made for a little while lower than the angels, namely Jesus, because of his suffering death crowned with glory and honor, so that by the grace of God he might taste death for everyone. For it was fitting for him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the originator of their salvation through sufferings. So Paul was referring to a time na ang mga anak ng Diyos ay maiipon sa kaluwalhatian. At sino ang fitting, sino ang nararapat, naaangkop sa ganitong role? Jesus Christ. For both he who sanctifies and those who are sanctified are all from one Father. Si Jesus ang nagsasanctify, tayo ang sinasanctify, galing tayo sa isang Ama. For this reason, he is not ashamed to call them brothers and sisters, saying, I will proclaim your name to my brothers in the midst of the assembly, I will sing your praise. So ito ay reference kay Jesus Christ, na kaniyang i-declare ang mga kapatid niya. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos na katulad niya. Sa kalagitnaan ng ng kalipunan, I will sing your praise. And again, quoting from Old Testament, I will put my trust in him, speaking of Jesus. And again, behold, I and the children whom God has given me. Ito yung mga reference na para bang nagsasabi na si Jesus ay umaaktong ama. Siya ay ama, not because in the sense na yun bang begotten na relationship iniluwag. Ang pagiging ama ni Jesus dito is more like as the head of the family. As the head of the household. At alam naman natin yan, siya ay head ng family ng Diyos sa langit at lupa. He is head over all things. At sapagkat siya ay luluklok sa trono ni David, which is God's throne, ay pinagkatiwala sa tribe ni Judah. Pag siya ay lumuklok doon, it will mean one thing, siya yung appointed son of God, hindi yung nakakulong ngayon, kundi ang appointed son of God ay ang ating Panginoong Jesus na ngayon ay nasa langit na and waiting for a time na ito ay ang lahat ng kaaway ay mailagay sa kanyang paanan. Because when it happens, then ang lahat ng mga anak ng Diyos ay dadalhin niya sa kaluwalhatian. Behold, I and the children of God has given me. Naalala niyo na si Solomon,
nang siya tinanong ng Diyos, anong gusto mong irigalo ko sa iyo? Napakagandang tanong ng Diyos. Magsisimula kang maghari. You will be king from now on. Anong gusto mong irigalo ko sa iyo? At si Solomon ay nagpray at sabi niya, bigyan mo ko, O Diyos, ng pusong may a heart of wisdom and understanding. Sapagkat hindi ko kayang i-administer ang iyong malaking bayan. Bakit? Because when Solomon accedes the throne, he becomes a father to the nation. At alam niyo ba, nang siya nag-accede sa trono, he was only 19 years old. At least yan ang consensus. He was only 19 years old. Nang siya ay lumuklok sa trono. So young. No? And he was so humbled na hindi lang siya yung napili sa lahat ng mga anak ni Haring David, at siya pa yung pinakabunso, hindi lang siya yung napili, kundi siya ay luluklok sa isang trono na ang talagang may-ari ay ang Diyos. At ang pag-aarian niya ay bayan na ang talagang may-ari ay ang Diyos. So he asked for an understanding heart, and God was so pleased. Sabi niya, ang dami mong pwedeng hingiin, pero yan ang hiningi mo, ibibigay ko. At ang lahat ng hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa iyo. I will give the enemies. Ibibigay ko ang iyong mga kaaway sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kayamanan na walang kapantay sa iyong panahon. And so, Solomon was magnified. You see? And then he began to reign. So yan ang picture dito. Kaya pagdating kay Jesus Christ, behold, I and the children of God has given me. Therefore, since the children share in flesh and blood, he also likewise partook of the same, so that through death he might destroy the one who has power of death, that is the devil, and free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. For clearly, watch this, he does not give help to angels, but he gives help to the descendants of Abraham. Napakaganda ng salita dyan. Sa ibang salin, ang salin dyan ay, he takes hold. He does not take hold of the angels, but he takes hold of the children or descendants of Abraham. So ang kanyang Solomonic sonship is to preserve the children of God, to bind them together, to keep them together. Yes, we have been blessed with many spiritual blessings. But there are other factors sa buhay natin, and that's why we fail, we stumble, we become weak. But thank God we still have Jesus Christ. He is the keeper, the preserver of God's people. He is the bringer together of you and me. And that is why, kahit anong gawa ng kaaway, because we are already part of God's promise, may paraan si Kristo para tayo'y ingatan. At pag nalalayo ka, ibalik kang muli na kalakasan at ibangon ka. And that is why, kahit gaano karaming beses ka nang nanamlay, you keep coming back to God. Hallelujah! Sa sulat ni Pedro, which I preached na nakaraan sa kabad, parang binanggit ni Pedro, we are born again to a living hope. Ano yung ating living hope? Yung inheritance na inihanda sa langit, reserved in heaven for you. Naka-reserve sa langit. Bakit naka-reserve? Sapagat bago pa tayo lumitaw sa lupa, yun ay pinlano na ng Diyos na ating tatanggapin. Children of promise, entitled to God's promises. Kaya ang kasunod na talata doon, the promise, the inheritance that is reserved in heaven for you who are preserved by the power of God. Hindi ba? Sayang naman yung kanyang ipinangako kung yung mga pinangakuan ay hindi makakaabot sa destinasyon. Sayang naman yung kanyang magagandang plano kung yung kanyang pinagplanuhan ay mag-fail sa lupa. I tell you, that is why we have Solomon prophesying Jesus as the keeper of God's people, the preserver of us. Hallelujah.
Hallelujah! So you can have hope sa gitna ng iyong trials. So you can have living hope sa gitna ng inyong problema. Gaano man kalaki ang trials mo ngayon, kapatid, magpatuloy tayo because Jesus is keeping us together. Glory to the name of Jesus. Hallelujah! 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 Blessed be the name of the Lord. Glory to God. He gives help to the descendants of Abraham. Ang mga angels na mahulog sa kasalanan, tapos na sila. Pero ang mga anak ng Diyos, God's children through His promise to Abraham, may sumasalo sa atin. May sumalo sa atin. At ito'y pinakita ng Diyos sa pamagitan ng mga hula ng pangakong anak. Oh my. Kaya pagdating sa 17, therefore, in all things, He had to be made like His brothers. Siya ay kinailangang maging katulad sa kanyang mga kapatid. Flesh and blood. So that He might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. To make propitiation for the sins of the people. For since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to come to the aid of those who are tempted. So that is how verse 16 connects with verse 18. It is He who helps us, gives aid to us kapag tayo ay nag-struggle sa ating buhay. Call on Him. Call on Jesus. Now, as I said kanina, hindi ko na ito pahabain. Sabi ko kanina, there's another verse, no? Hebrews 12, so alam niyo na yan, verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, the originator and the perfecter. So yung unang bahagi, Jesus sa character ni Isaac, the originator of our faith. Sa Abrahamic covenant, where faith begins and where the faith, the Abraham-like faith, ito yung hinahanap ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Jesus is the originator of our faith. At sa second facet ng kanyang sonship as promised by God, He is the perfecter. He is the completer. I don't know kung paano ko makukumpleto ang aking pananampalataya. I always stumble. Pero hindi pala ako ang magkukumpleto nito. Hindi pala tao ang magkukumpleto nito. Si Kristo pala. Siya pala ang magkukumpleto sa atin. Ang lahat ng ating kakulangan, isang araw ay babalutin ito ng lahat ng hindi natin kayang gawin. God will fill us with His grace and mercy and will overshadow us with His glory. Kapag ang glory ay bumalot sa ating katawan, wala ka nang makikitang pangit na nakalipas. You'll never see it again. Sabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Glory to God. So, the originator and the perfecter. Sa Revelation, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. So that is how the book of Revelation pictures Jesus Christ. He was there at the beginning, He will be there in the end. Sa ating pananampalataya, ganun din. Sa church ages ay ganun din. He was there sa pasimula, and He will be there sa pagtatapos ng church age. Sa pasimula ng church age, ay dumating siya sa kanyang first coming. Sa katapusan ng church ages, ay babalik siya sa kanyang second coming. At meron siyang rapture na inihanda para sa kanyang Gentile bride. So that is Christ, the first and the last, Isaac and Solomon. Pero hindi natin kailangang bigyan ng definite na boundaries ang facets na ito ng sonship ni Jesus Christ. Ang kailangan natin makita, He is fulfilling both. Okay? Siya ay ginaganap niyang pareho ito. At ito'y nagsimula sa kanyang resurrection,
pinagtibay na kanyang resurrection. And so, mula nang siya ay ma-resurrect, He is both Isaac and Solomon para sa atin. Siya ang pasimula, siya ang daluyan ng lahat ng blessings, and then siya rin ang keeper ng ating mga buhay. Sino sa palagay niyo nag-ingat sa mga anak ng Diyos sa loob ng 2,000 years na history ng church? Naging makapangyarihan remember, ang four horsemen, ang mga images ng Antichrist, iba-ibang anyo, white horse, red horse, pale horse, black horse, pale horse. Throughout the church ages, the enemy has been working, trying to destroy the church. Nasira niya ang institution, but he cannot destroy the people of God. Bakit? May nag-iingat sa kanila. Amen. Si Kristo nasa kalagitnaan ng church ages. Nagbabantay. I know your works, I know your works, I know your works, I know your works. Down through the ages. That's the promised Son. Paano na lang kung wala si Jesus sa kalagitnaan na yan? Paano na lang kung nung si John ay lumingon, ay wala siyang nakitang Son of Man sa kalagitnaan ng church ages? How could the people of God survive the trials? Purihin ang Diyos sapagkat naroon siya. And He will be there to the end. He will be faithful to the end. He will keep us to the end. Amen! Kaya, alisin natin ang pangamba, alisin natin ang pagkatakot, alisin natin ang mga pag-alala. Pastor, masyado nasira ng kaaway ang aking buhay, masyado nang nagulo ang aking buhay. Anong sabi ng Biblia? God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think. Higit sa kaya mong isipin ay kayang gawin ng Diyos. Higit sa kaya mong ma-imagine sa buhay mo ay kayang gawin ni Kristo. Put your trust in Him. He is the promised Son. Let Jesus do the work in your life. Let Him have His way in your home. Let Him have His way in every facet of your life. Hallelujah! Hanggang pagdating sa dulo, wala tayong may pagmamalaki sa atin because all glory belongs to Him alone. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. I'm closing. There is one verse in Acts 13 na gusto kong balikan. Ang sabi sa verse 13, as for the fact that He raised Him from the dead, never again to return to corruption, He has spoken in this way, I will give you the holy and faithful mercies of David. That statement is a very wonderful word, no? It is in Isaiah 55. Sa Isaiah 55, mababasa niyan sa verse 3. Una sa verse 1 ang sabi, kayo nauuhaw, lumapit kayo sa akin, bumili kayo, kumain kayo. At sabi niya, bakit kayo gumagastos sa mga pagkain na hindi naman talaga nakakabusog? Sabi niya, lumapit kayo sa akin. And then sabi ng verse 3, incline your ear and come to me. Listen to that, and that you may live, and I will make an everlasting covenant with you according to the faithful mercies shown to David. Oh my! Hindi lamang pala yung pangako kay Abraham ang sinicure. Pag tayo ay na kay Kristo, there is a promise that God gave to Abraham, to King David, na ikaw ay entitled din. Ano yun? The sure mercies of God shown to David. Hallelujah! Tapat, sigurado, at masaganang kaawaan ng Diyos. Hallelujah! At yun yung napatunayan when David fell into sin, God forgave him of that sin. Bakit? That is the sure and mercies of God shown to David. If David was able to rise up
Alam niyo ba sa kanyang pagkabagsak, he was so down. He was so sad na na-offend niya ang Diyos. At sabi niya, Panginoon, restore to me the joy of your salvation. Psalm 51, Lord, ako'y nagkasala sa iyong harapan, but wash me and I will be clean. Hallelujah! Hugasan mo ako at ako'y muling magiging malinis. Yes! That same God ay nangako sa atin. Sabi na Acts 13, yung pinangako kay Abraham, ibibigay ko rin sa inyo. Hallelujah! Don't keep falling into sin. But if you fell into sin, huwag ka mawala ng pag-asa. Don't lose hope. Hallelujah! Kumapit ka sa sure mercies of God. Hallelujah! And then you can rise up. Kung si Haring David ay nakabangon at nakarecover, you can. You can rise up. You can recover. God can restore the joy in your life. Whew. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Can we all shout, praise the Lord? Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Let's give Him praise. What a wonderful word that has given us for us today. The sure mercies of David. That is why, mga kapatid, ang failure ng tao, ang tao ay nag-fail hindi dahil sa siya ay limitado, kundi dahil hindi niya nakikita may solusyon ng Diyos sa kanyang limitasyon. Ang isang Kristiyano ay nag-fail at nahihirapang bumangon hindi dahil sa siya nga ay limitado. That's not the point. Yes, you are limited. We are limited. But that's not the reason na tayo ay makakabangon. It is the sure mercies of God shown to David. It is the fact that when the child of God falls, the same God is waiting for His child to come home and say, Lord, I have sinned. Father, I have sinned. Wash me and I will be clean. And restore to me the joy of your salvation. Then I will declare your righteousness. I encourage you, brothers and sisters, anumang pagkabagsak ang inyong naranasan, different areas ng ating buhay, we can always rise up. Because we have a King. We have Christ. The man of peace. Not the Antichrist, but the Son of God that brings peace into this world. At bago niya ibigay ang kapayapaan niya sa mundo, una niya itong ibinibigay sa atin. So that we can rejoice. Ngayon pa lang, ma-enjoy na natin ang blessings ng panahong darating. Ng eternity. Darating pa lang ang panahong walang katapusan. Pero ngayon ay pwede nating ma-enjoy because we are children of promise. Amen. Uwitin natin ang Panginoon, mga kapatid.